Papa Dudut, bata pa lamang ay lagi nang sinasabi sa akin ng lola ko na wala daw sukatan ang pag-ibig. Ibig sabihin, kapag nagmahal ang tao ay hindi nito tinitingnan ang pisikal na katangian ng taong minamahal niya. Kumbaga ay tinatanggap niya yon ng buong buo, lalo na kung hindi na yon mababago pa. Siyempre, naniniwala ako sa lola ko dahil akala ko kasing bait niya ang lahat ng tao. Yun bang tanggap niya kahit na ano pang kakulangan mo basta mabuti kang anak at may respeto sa mga magulang mo. Kaya lang noong nagkaisip na ako at medyo nasakta na ang puso, doon ko napagtanto na may sukatan pala ang pag-ibig. Bago ko po ipagpatuloy ang istorya ko ay pabati muna ng isang magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Joseph o mas kilala sa alias kong Jambo, taga Santa Rosa, Laguna. 32 years old, isang cook at negosyante na may pinapatakbong kainan kung saan ay gumagawa at nagbebenta kami ng pizza at pasta na sinimulan namin ng best friend kong si Omar. Matagal na talaga naming pangarap na mag-business nitong si Omar. Simula noong nakaipon kami sa pagko-call center agent. Iklaro ko lang na local call center yung napasukan namin. Natanggap kami ng isang local business dito sa Pilipinas. Kaya mga Pinoy din ang tumatawag sa amin. Ang bait nga nila roon kasi tumatanggap sila ng empleyado kahit na high school lamang ang tinapos. Pasyon namin pareho ni Omar ang pagluluto kaya nag-decide kaming sumugal sa pagbibusiness at nagsimula lang kami noon sa kiosk at isang oven. Hirap na rin kasi ako sa biyahe noong pumapasok ako sa call center dahil sa kondisyon ko. Maliit kasi ako, Papa Dudut. Kung tawagin ay bansot at madalas natuksuhing unano. 4 feet flat lamang kasi ang taas ko. Pero masipag naman akong tao, Papa Dudut. Noong nasa call center pa kami ni Omar ay lagi akong umaangkas sa motor niya para sabay kaming pumasok sa trabaho. Pero kapag di pareho ang shift namin ay nagko-commute po ako. Bagay na medyo challenging sa akin dahil sa kalagayan ko. Malaki raw ako noong pinanganak kaya binigyan ako ng palayaw na Jumbo. Pero noong papalaki ay doon na napansin na maliit ako. Nakakatawa nga nung una kasi Jumbo ang palayaw ko pero bansot naman ako. Simula pagkabata, tampulan na ako ng tukso, lalo na ng mga kaklase ko sa eskwelahan. Kaya high school lang ang tinapos ko kasi medyo na-trauma ako sa klase ng panunukso sa akin. Mahirap lang din ang pamilya namin at maaga akong naulila sa mga magulang noong magkasunod na namatay sina nanay at tatay dahil sa karamdaman. Buti na lamang at meron akong super lola na nagtaguyod sa akin. Kaya nangako ako sa sarili ko na hindi ako susuko hanggat hindi kami umaasenso at hindi ko nabibigyan ng malwang pamumuhay ang lola ko. Tumal naman ang pizza natin ngayon. Hindi kasi tayo active sa business page natin sa Facebook. Baka kulang tayo sa engagement kaya hindi dinadag sa paninda natin. Ang sabihin mo, dumarami mga kakumpetensya natin. Kailangan talaga natin mag-imbento ng bagong flavor na pasisikatin para naman maengganyo na bumili sa atin yung mga tao. Ganun naman sa negosyo. May mga araw na malakas paninda mo, meron naman yung ganito, matumal. Pero ayos lang. Kasi pag pinagtsagaan naman natin to, alam ko balang araw, maikilala rin itong tindahan natin ng pizza at pasta. Alam mo tol, pag ikaw talaga nagsalita, gumagaan loob ko. Sigurado bang paggawa ng pizza at pasta yung gusto mong i-pursue? Oo naman. Bakit hindi? Baka kasi gusto mo magpalit ng ginagawa. Maging motivational speaker ka kaya? Alam mo naman passion ko na talagang pagluluto kahit maliit pa ako. Ay,
Malit pa rin pala ako hanggang ngayon. Ay, nga pala tol. Kumusta yung bebot mo? Bebot? Oh, yung sabi mong sexy, chinita, maputi, makinis ang balat, blandang buhok. Yung mukhang imported na kachat mo. Di ba magkikita kayo nun? Natuloy ba? Oo! Natuloy naman. Natuloy pala eh. Ba't wala kang kinukwento? Nakakasama ka naman ng loob, tol. Drama mo, di bagay sa'yo, uy. Magkwento ka na lang habang wala pa tayong customer. Ano ba ikukwento ko wala namang nangyari. Lupit talaga nitong tol ko. Gusto mo'y mangyari agad sa unang kita pa lang ng bebot niya. Pinagsasabi mo, hindi ganun yun. Biro lang. Alam ko namang good boy ka eh. Mana ka sa akin. O ano na nga, paano walang nangyari? Nung nakita niya kasi ako, biglang naging cold siya. Hindi na siya sweet katulad sa chat. Tanong-sagot na lang, ganun. Hala, nagulat ba siya kasi... Unano ako. Bakit, di ba niya alam? Alam niya. Sinabi ko naman sa kanya, kaya lang, hindi pa rin yung garansya na magugustuhan niya ako pagkatapos namin mag-date. Tama nga ako, kasi kinabukasan, binlock niya na ako sa messenger. Ni walang goodbye? Black agad? Oo, Lakas naman ang amats nun. hayaan mo na. Hindi naman natin mapipilit ang isang tao na magustuhan tayo kung ayaw nila sa atin. Pero kung umasta siya nun para magjowa na kayo. Sabi mo pa nga, di ba, nag-I love you siya sa'yo? Oo, tapos nadala ko. Akala ko kasi magkaka-girlfriend na ako ulit. Kaso wala, bokya. Hirap talaga pag ganitong di normal. Anong di normal pinagsasabi mo? Maliit ka lang. Pero normal ka pa rin sa paningin namin ng lola mo. Pati na rin sa paningin ng iba nating tropa. Yung tumitingin sa'yo at nanguhusga na para bang may mali sa'yo, sila yung hindi normal. Salamat. Pinagaan mo loob ko. Pwede ka na rin pala maging motivational speaker eh. Malaki kaya kita sa ganun? Kasi kung oo, sige, papatusin ko na. Sira, kailangan kita rito sa negosyo natin. Ay, may naisip ako tol. Ano yun? Pansin ko kasi parang kulelat lagi yung love life mo pag ikaw ang dumidiskarte. Kaya, hayaan mo ako na maging kupido mo. Ako napapaanak sa noo ng babaeng magkakagusto sa'yo. Pwede ba Omar, tigilan mo ako? Ikaw pa didiskarte para sa akin wala ka nga rin jowa. Ay nako tol, kung ayaw mong maniwala na kaya ko, problema mo na yun. Basta, sisiguraduhin kong makikilala mo na yung babaeng magpapatibok sa puso mo. Yung babaeng mamahalin ka na parang ikaw na lang yung natitirang lalaki sa buong mundo. Aga-aga mo naman magpantasya. Oh, mukhang may customer na tayo. Buti pa, magtrabaho na lang tayo. Bago pa ugat ko sa noo yung tumibok dahil sa kalokohan mo. Bahala ka. Basta sureball ako na magkakajowa ka na. Kahit nabansot ako, sabi nila ay may itsura daw ako. Kaya naman meron din akong mga naging girlfriend papadudot. Kaya lang, isang buwan lang ang pinakamatagal kong relasyon kasi madalas ay pineperahan lang ako. Nakakatawa nga na hindi naman ako mayaman pero gusto nila akong pirahan. Medyo kasalanan ko rin siguro. Sobrang insecure ko kasi sa kabuang pisikal ng itsura ko. May itsura nga ako pero bansot ako at ipit ang boses ko. Kaya kung anong kakulangan ko sa pisikal na katangian, binabawi ko sa pagbibigay ng regalo. Doon ako sinamantala ng mga nakarelasyon ko. Bigay todo naman ako sa pagbibigay sa kanila ng kung ano-ano. Pero sa huli, magigising din sila at matatauhan. Kalaunan ako ang iiwanan. Kaya papadudot tinanim ko na lamang sa isipan ko na hindi na talaga ako magkaka-love life at tanggap ko yon. Tulad ng marami ay pangarap ko rin na magkaroon ng sariling pamilya. Pero pahirapan talaga ang humanap ng babaeng tatanggap sa pisikal na itsura ko. Kaya nga hindi na ako umasa sa sinabi ni Omar na mag-aalakupido siya para magka-girlfriend na ako. Hinayaan ko na lamang siya sa plano niya at kunwari akong sumang-ayon. Sa isip ko ay baka bored lamang yung kaibigan ko pero laking gulat ko nang sabihin niya sa akin may gusto raw makipag-blind date sa akin. Since blind date, wala kaming ideya sa itsura ng isa't isa. Umasa na lamang ako na hindi siya magulat o mandiri kapag nakita na niya ako. Sa totoo lang, ayoko na talagang sumipot sa date na yon pero mapilit itong si Omar. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige, pagbibigyan ko na lamang. Aaminin ko na medyo na-excite ako ng konti kasi noon na lamang ulit ako makikipag-date.
Kaya nga hinanap ko kagad at plinansya yung paborito kong damit at pagkatapos ay nagpapogi ng husto. Para naman magmukha akong katanggap-tanggap sa mata ng makakadate ko. Noong gabi ng date namin, kabado ako nang ihatid ni Omar sa restaurant kung saan kami magkikita ng babae na nagngangalang Pilar. Wow, ang ganda naman dito sa restaurant na pinagdalan mo sa akin. Yung totoo, si Omar nakadiscover nito. Sabi niya maganda raw dito, saka masarap yung pagkain kaya dito niya tayo dinala. Talaga? Mukhang tama nga siya. Pero alam mo kung ano pa yung maganda bukod sa restaurant na to? Ano? Yung nasa harap ko. Ikaw. Ay, ang corny naman. Corny na pala pagsasabi ng totoo. E di salamat. Wala eh, nagagandahan talaga ako sa'yo. Huwag mo na akong binubola dyan. Sige ka, baka maniwala ako. Maniwala ka lang. Pagkakita ko nga sa'yo kanina, para ako naging estatwa. Di ako nakagalaw. Ganon? Oo. Baka sabihin mo na naman na corny ako ha. Hindi na. Hindi ko nasasabihin corny ka. Sa totoo lang, nagugwapuhan ako sa'yo. Naku, salamat. Pinaghandaan ko talaga ng gusto tong pagkikita natin. Kahit na nung una, hindi ako naniniwala kay Omar na mahahanapan niya ako ng kadate. Hala, bakit naman hindi ka naniwala? Inuhusgahan kasi nila kagad ako. Saka, sino ba naman gusto makadate yung unano na katulad ko? Ako, gusto ko. Tsaka bakit naman hindi kita magugustuhan? Eh nung una pa lang, ramdam ko nang mabait ka. Kawalan nila kasi hindi ka muna nila kinilala. Hayaan mo na sila ng mga nanghuhusga sa'yo. Ang mahalaga, hindi ka gumagawa ng masama. At saka hindi ka nanlalamang ng tao, no? Salamat Pilar, kasi naiintindihan mo ako. Oo naman, walang kaso yun. Ano ka ba? Ano nga palang pinagkakaabalahan mo sa buhay? May pinapatakbo kaming tindahan ng pizza at pasta ni Omar. Magkasosyo kami at kami rin yung gumagawa ng pizza at nagluluto ng mga paninda namin. Wow, nakakabilib naman. Business-minded pala kayo. Matagal na namin pangarap yung negosyo namin na yun. Kaso syempre, may mga araw na malakas. Meron ding matumal, pero ayos lang naman. Ganon talaga ang negosyo, parang sugal. Sabi ko nga kay Omar, tsagayin lang namin hanggang lumago at umasenso yung negosyo. Ang lakas ng fighting spirit mo. Tsaka gusto ko yung pagiging positibo mo. Kahit maliit ako, matapang naman ako. Wala naman sa tangkad ang katapangan. Pero masaya ako na buo yung loob mo. Basta huwag ka lang makikipagbasagan ng bungo sa ibang tao ha. Ibang klaseng tapang na yun. Pwede ka nang masaktan. Siyempre, di naman ako basagulero. Turo sa akin ng lola ko nung bata pa ako, gamitin ko lang daw tong kamao ko para protektahan yung mga taong mahal ko. Hindi para makipag-away kung kani-kanino. Kaya yun, dala-dala ko yung bili niya hanggang pagtanda ko. Kaya lalo kitang hinahangaan eh. Ibang-iba ka sa lahat ng mga lalaking nakadate ko. Karamihan kasi sa kanila medyo mayabang tsaka may pagka-judgmental. Hindi na siguro mawawala yung mga judgmental na yan. Pero ang importante, alam natin yung halaga natin bilang tao. Oo naman. Salamat kasi pinaalala mo sa akin yan. Walang anuman. Oh, paano? Kain na tayo? Medyo lumalamig na kasi itong pagkain natin. Sige, magkwento ka pa. Anong gusto mo ikwento ko? Kahit na ano, yung tungkol sa lola mo. Nako, matatawa ka rito. Aminado akong nagulat ako nang makita ko si Pilar. 4 feet 4 inches ang height niya. Mataas lang siya sa akin ng 4 na pulgada. Oo, Papa Dudut. Pareho kaming maliit ni Pilar. Pero bukod sa pagkagulat ay hindi ko rin napigilan ang sarili kong mamangha sa angkin niyang kagandahan. Para siyang diyosa na nahulog mula sa langit. Pagpasok niya sa resto at nang magtama nga ang mga mata namin ay sinalubong niya agad ako ng matamis niyang ngiti dahilan para matunaw sa labis na kagalakan ng puso ko. Ewan ko ba, para akong nanigas ng sandali at naging tuon. Bukod sa magandang mukha ni Pilar ay masarap din siyang kausap. Talagang Pilipina rin ang datingan niya na hindi makabasag ng pinggan.
Pero sa totoo lang, kahit na nakaka-starstruck ang ganda niya ay mabait si Pilar at komportable akong kasama siya. Hindi ko kailangang magpanggap. Yung bang hindi ko kailangang magkunwari na ibang tawa ko para lamang magustuhan niya. Naguumapaw sa tuwa ang puso ko nang sabihin niya na hinahangaan niya ako ng husto nung kinuwento ko kung ano ang pinagkakaabalahan ko. Masasabi ko na nag-enjoy ako sa date naming yon at pagkatapos ay umasa ako na masusundan pa yon. Papadudot, bago matapos nga ang date namin ay hindi ko na pinalagpas pa ang pagkakataon na hingi ng number ni Pilar. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos kong hingin ng number ni Pilar ay nagsimula na nga kaming magpalitan ng text message. At aminin kong hindi maalis ang ngiti sa mga labi ko sa tuwing lumilitaw ang pangalan niya sa cellphone ko. Para akong teenager kung kiligin at hindi ngayon nakaligtas sa matinik na mata ni Omar. Lagi niya akong inaasar at tinatanong kung ano na ang balita sa amin ni Pilar. Noong sinabi ko na mabuting magkaibigan lamang kami ay hindi naniwala ang loko. Pinagpilitan pa rin niya na digahan ko na si Pilar, lalo na noong aminin kong may feelings na ako para sa kanya. Papadudot. Kakilala ni Omar yung panganay na kapatid ni Pilar. Yon ang naging ugnayan nilang dalawa. Minsang naikwento ng kapatid ni Pilar kay Omar na hanapan daw nila ito ng manliligaw. Doon na nga ako sinet up ng blind date ni Omar kay Pilar. Sa totoo lang, papadudot, ay hindi naman mahirap magustuhan si Pilar. Bukod sa magaganda niyang katangian ay ramdam ko yung sincerity niya. At hindi nagbago ang tingin at paghanga niya sa akin simula noong araw na makilala ko siya. Kaya nga hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa nang makumpirma ko sa sarili ko na mahal ko na siya. Agad ako nagtapat ng damdamin kay Pilar at sinuklian din niya ng parehong pagtingin yon. At nang simulan ko na siyang ligawan, sinabi niya sa akin na gusto raw muna akong makilala ng nanay niya. Tol, kinakabahan ako. Gusto raw ako makilala ng mama ni Pilar. Oh, anong problema dun? Siyempre ganun talaga kasi nililigawan mo yung anak niya eh. Alam ko naman yun. Kinakabahan lang ako kasi syempre, first time ko na makikilala yung nanay ng nililigawan ko. Para ka naman di lalaki. Huwag kang kabahan. Dinadaga ka agad dyan eh, maliit na bagay lang naman yun. Parang nung unang date nyo lang yan ni Pilar. Cool ka lang. Madaling sabihin, mahirap gawin. Tol, bilis mo naman panghinaan ng loob eh. Kung ako sa'yo, imbis na kabahan ako, paghahandaan ko na yung pagkikita namin ng future mother-in-law ko. Paghahandaan ko naman talaga yun. Ayoko mapahiya si Pilar pag pinakilala niya na ako sa mama niya. Pero kasi, Kasi ano? paano kung kahit ginawa ko ng lahat hindi pa niya ako magustuhan para sa anak niya? Bakit naman di ka niya magugustuhan? Kasi kasi ganito lang ako. Ha? Anong ganyan ka lang? Kasi unano lang ako. Hoy, hindi ka unaano. Maliit ka, oo. Pero ano ngayon? Di ka namang kriminal. Wala ka namang tinatapakang tao. Ang bait mo ang apo sa lola mo eh. Nagsisimba ka tuwing linggo. May pinagkakakitaan kang negosyo. At higit sa lahat, mahal mo si Pilar. Kaya bakit hindi ka niya magugustuhan dahil lang sa pagiging bansot mo? Naisip ko lang naman. Saka, hindi mo ko masisisi kung bumababa kumpiyansa ko sa sarili. Sana talaga hindi na lang ako pinanganak na ganito. Kaya siguro maagang nawala mga magulang ko kasi sumpa ako sa kanila. Lo, sino naman nagsabi sa iyo niyan? Yung mga nabubuli sa akin nung nag-aaral pa ako. Sila yung mga sumpa at salot sa lipunan. Kasi naturingan nag-aaral pero mga ugaling balatuba. Nako, kung nandun lang ako, bibigyan ko sila ng leksyon eh. Yung leksyon na hindi nila makakalimutan sa tanan ng buhay nila. Hayaan mo na. Matagal na naman yun. Bigla ko lang naalala. Kung ako sa'yo, tol, kalimutan mo na yung mga ganyang bagay. Hindi ka sumpa sa mga magulang mo. Maaga lang talaga silang kinuha kasi nagkasakit sila. Tsaka huwag ka na masyadong mag-overthink. Nagustuhan ka nga ni Pilar eh. Yung nanay pa kaya niya. Sigurado ako na magkakasundo kayo nun. Sana nga kasi seryoso naman ako sa panliligaw sa anak niya. Mahal na mahal ko kaya si Pilar. Alam ko, nakakaumay na nga kayo minsan eh. Wow!
Ikaw pa may ganang maumay eh. Ikaw nga nagpakilala sa amin sa isa't isa. Biro lang naman na nauumay ako sa inyo. Ay, totoo pala. Lalo na kapag sweet-sweetan kayong dalawa. Sus, sabihin mo, inggit ka lang sa amin. Kamusta na ba yung babaeng nililigawan mo? Sabi mo, mapapasagot mo na siya ngayong buwan. Ayun, nililigawan ko pa rin. Pero parang tagilid ako. Kasi may isang naniligaw sa kanya eh. Tas mukhang mas type niya yun. Di na siya madalas mag-reply sa mga chat ko tapos medyo cold na rin siya sa akin. Pumayag magpaligaw sa'yo tapos tumanggap din ng ibang manliligaw. Tagilid ka nga dyan. Tigilan mo na yan. Di kanyang gusto. Awit naman, tol. Sakit mo magsalita. Real talk lang. Hanap ka na lang ng iba. Baka lalo ka lang masaktan dyan. Sa bagay, tama ka. Bounce na ako. Baka di talaga ako para sa mga Pinay. Baka para talaga ako sa mga AFAM. Subukan mo. Wala namang masama. Ang problema ko lang, tol, tong ilong ko eh. Baka magdugo ka ka-English. Sira, hindi yan. O siya, balik na tayo sa trabaho. Habang iniisip ko diskarte ko sa pagkikita namin ng mama ni Pilar. Sinong hindi kakabahan if first time kong may pakilala sa nanay ng nililigawan ko? Alam ko sa sarili ko na kailangan ko yung paghandaan ng husto. Mabuti na lamang at suportado ko ni Omar at halos hindi na nga siya magkanda o gaga sa pagpapayo sa akin ng mga dapat at hindi dapat gawin sakaling nandun ako sa bahay nila Pilar. Tinandaan ko lahat ng yon at naghanda pa ako ng husto mula sa gupit ng buhok hanggang sa damit na susuotin ko para mas ma-impress ko ang nanay ni Pilar, Papa Dudut. Counting background muna kay Aling Rosa na nanay ni Pilar. Single mother siya na nagtaguyod ng 3 anak at may pagka-istrikta, lalo na kay Pilar. Sobrang mapanuri si Aling Rosa pagdating sa mga manliligaw ng anak niya. Pero alam ni Pilar na mahal lang siya ng nanay niya at gusto lang siya nitong protektahan. Ayaw kasi ng mama niya na masaktan siya ng kahit na sinong lalaki. Sa bagay, overprotective rin naman sa akin ang lola ko kaya naiintindihan ko ang mama ni Pilar. Saka sa isipan ko ay baka mas madali kay Aling Rosa na tanggapin ako bilang manliligaw ni Pilar dahil bukod sa mahal ko ang anak niya ay pareho pa kami na maliit. Hindi nagtagal ay dumating na yung gabi na pupunta ako kina Pilar para makilala ang nanay niya. Tinext lamang niya sa akin ang address ng bahay nila at inihatid pa nga ako roon ni Omar gamit ang motor niya. Gayak na gayak ako at nilagyan ko pa ng wax ang buhok ko para mas maging maayos. Oo nga pala, Papa Dudut, meron din akong dalang mga rosas para kay Pilar at sa nanay niya. Ang gumulat sa akin noong pagkakataong yon, allergic pala sa rosas si Aling Rosa. Nagsimulang magtaray ang nanay ni Pilar dahil na-trigger ng dala kong rosas ang allergy niya. Hindi tuloy magkanda o gaga si Pilar sa paghingi ng paumanhin sa akin dahil nakalimutan niyang sabihin ang tungkol sa bagay na yon. Nako, eto kasing si Jumbo eh. Buti na lang talaga, nainuman ko agad ng gamot yung allergy ko kung hindi lumala. O ngayon alam mo na, sa susunod, wag ka nang magdadala ng rosas dito ha? Opo, pasensya na po kayo. Ma, wala pong kasalanan si Jumbo. Hindi niya alam kasi hindi ko po nasabi sa kanya. Ay kahit na. Akala ba nitong manliligaw mo ay makukuha niya ang loob ko porke may dala siyang bulaklak? Pwes, diyan ka nagkakamali. Hindi mo ako madadala sa ganon. Naiintindihan mo? Ma, please naman tigilan niyo na si Jumbo. Sinasabi ko lang para matandaan niya. Nang hindi niya naulitin pa. Bakit kailangan yung sabihin kay Jumbo yan? Wala naman siyang ginawang masama sa inyo. Nagmagandang loob na nga siya na dalan kayo ng bulaklak, tapos ganyan pa kayo magsalita sa kanya? Aba bakit? Dapat ba maging mabait ako? Hindi nga ako masaya na makilala yung manliligaw mo. Ma! Sorry Jumbo ha, hindi naman ganyan si Mama eh. Okay lang naman ako. Saka, karapatan naman ng mama mo na sabihin yung nararamdaman niya. Mabuti naman at nakakaintindi ka. Akala ko tulad mo ring maliit ang utak mo eh. Hoy, aminin mo nga. Ginayuma mo ba tong anak ko?
Hindi ko po ginayuma si Pilar. Sinungaling! Hindi ako naniniwala sa'yo! Hoy lalaki! Base sa tono ng pananalita ko at sa pakikitungo ko sa'yo, sana gets mo nang ayaw kita para sa anak ko. Ano na lang ang mangyayari kung magkatuluyan kayo? Ano pong ibig niyong sabihin, Ma? Paano kung pagtawanan kayo kasi pareho kayong maliit? Salit itong si Jumbo? Tingin ko may pagkaunano na to eh. Ayoko mangyari na pagtawanan kayo, nak. Kaya wag ka na sa lalaking yan. Tiyak ako na marami ka pang makikilala. Kaya wag ka magsettle dito kay Jumbo. Ikaw, Jumbo, usapang matino. Layuan mo na ang anak ko. Naintindihan mo? Ilalagay mo lang siya sa matinding kahihiyan kapag nagpatuloy pa ang relasyon ninyo. Wala naman po ako masamang intensyon sa anak nyo. Mahal ko po si Pilar. Tigilan mo na nga ipagmamahal na yan. Sigurado ako na sa una ka lang magaling. Tapos hindi magtatagal, iiwan at sasaktan mo rin ang anak ko. Hindi po ako perpektong lalaki. Pero hindi ko magagawang saktan si Pilar. Sige nga, paano mo bubuhayin yung anak ko? Ay mukhang wala ka namang ipon. Sa kapalugi na rin naman yung sinasabi mong negosyo nyo. Baka lalong hindi mo mabigyan ng magandang buhay tong anak ko. Masyado naman po kayong advance mag-isip, Ma. Tsaka huwag niyo namang insultuhin ang negosyo ni na Jumbo. Marangal po yun tsaka napakasipag nila ng kaibigan niya. Hindi ko mamaliitin kung sikat yon at dinadagsa ng mga tao. Hindi ko nga kilala yung tindahan nila eh. Nagsisika po kami ng kaibigan ko na palaguin yung tindahan namin. Hindi po kami sumusuko kahit na may mga araw na matumal talaga yung benta. Gusto ko sanang humanga sa lakas ng loob mo. Pero di mo ba naiisip na baka kaya matumal ang benta ninyo? Kasi hindi naman talaga masarap yung tinitinda ninyo. Ma, sumusobra na kayo. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Nanay mo ko. Kaya normal sa akin na mag-alala sa'yo kung sakaling ito lang ang makakatuluyan mo. Wala kayong future na dalawa. At sigurado ako na gagawing katatawanan ng mga tao yung relasyon ninyo. Pag nagkatuluyan kayo nitong si Jumbo, malaki ang posibilidad na puro maliliit ang maging anak ninyo. Eh di pamilya na kayo ng mga bansot. Tapos ano, i-interviewin kayo ni Jessica Soho? Lalabas kayo sa TV na pamilya ng mga bansot? Kung anong iniisip niyo, Ma, hindi na kayo nahiya. Ikaw ang mahiya. Isipin mo ang kahihiyan na dadalhin mo sa pamilya natin. Sakaling magkatuluyan kayo niyan. Normal na lalaki ang pakasalan mo. Para may pag-asa na normal ang height ng mga apo ko at hindi mga bansot. Alam kong maliit na ako pero lalo pa akong nanliit pagkatapos ng pagkikita namin yon ng nanay ni Pilar. Hindi kasi ganon ang inisyal na reaksyon na inaasahan ko kaya naman nasaktan ako ng husto. Bukod doon ay harap-harapan niya ring nilait ang pagkatao ko at ininsulto ang kabuhayan ko. Bagaman nandun si Pilar para sawayin ang nanay niya. Sa mga sinasabi nito sa akin ay hindi ako tanga para hindi maramdamang ayaw niya sa akin para sa anak niya, Papa Dudut. Kahit na sinabi kong kay Pilar na ayos lamang ako, ang totoo ay malungkot ako ng gabi na nagkahiwalay kami. Kahit nga noong nakasakay na ako sa motor ni Omar matapos niya akong sunduin kina Pilar, ay kapansin-pansin, Papa Dudut, ang pananahimik ko. Doon na ako inusisa ng chismoso kong kaibigan at hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na ikwento sa kanya ang kabuuan ng nangyari sa pagkikita namin ni Aling Rosa. Kitang-kita ko na nagkulay hinog na kamatis. Sa pula ang mukha ni Omar dahil sa galit niya sa mga nalaman niyang yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong nakapag-move on na ako sa nangyari sa unang pagkikita namin ni Aling Rosa, siya namang ngit-ngit pa rin sa galit ni Omar. Bilang best friend ko at para ko na rin kapatid ay hindi raw siya makakapayag na insultuhin ako ng nanay ni Pilar. Na-appreciate ko naman ang concern niya sa akin pero sinabihan ko siya na tigilan na ang pagsasalita ng kung ano-ano tungkol kay Aling Rosa dahil nanay pa rin ito ng babaeng mahal ko. Nakinig naman sa akin si Omar at sa kabilang banda ay nagpatuloy pa rin naman ang komunikasyon namin ni Pilar, Papa Dudut. Sa katunayan, dahil na rin siguro sa panlilibak sa akin ng nanay niya, ay mas lumalim lang ang feelings namin ni Pilar sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay sinorpresa niya ako ng matamis niyang oo sa date namin.
Noong oras na yon ay hindi ko talaga napigilan ang sarili ko na humiyaw at magtatalon sa sobrang tuwa. Ang saya-saya ko na sa wakas ay girlfriend ko na ang babaeng mahal ko. Pero dahil alam namin na magiging issue sa mama niya ang pagiging magkasintahan namin, nagkasundo muna kaming ilihim ito at yun nga lang papadudot. Ang pagtatago sa relasyon namin ay hindi rin po nagtagal. Ano ka mo? Nabuntis ka ng unanong yan? Hindi ka na ba talaga nag-iisip, Pilar? Nagmamahalan po kami ni Jumbo. At nasa tamang edad na naman kami, ma. Hindi namin inaasahan na ganito kabilis ako mabubuntis. Pero handa na kaming bumuo ng pamilya. Ano sinabi mo? Nahihibang ka na ba? Magpapaalam po ako sa inyo. Lilipat na po ako kay na Jumbo. Iiwan mo na ako para sumama sa bansot na yan? Nagmamahalan kami at magkakaanak na po kami. Kasalanan mo talaga to, Jumbo. Wala kang respeto. Nakuha mo pa talagang buntisin yung anak ko. Pasensya na po kayo. Pero nakahanda naman po akong panagutan si Pilar. Hindi ko po siya pababayaan. Lalo na yung magiging anak namin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Baka mapahamak yung anak ko pag magkasama na kayo. Wala pong mangyayaring masama kay Pilar. Aalagaan ko po siya at mamahalin. Diyan kayo magaling. Sasabihin ninyong aalagaan ninyo, mamahalin ninyo. Pero sa huli, iiwan nyo rin lang kaming mga babae. Ganyan na ganyan ang ginawa sa akin ng walang hiya kong mister. Kaya ayun, pinalayas ko. Binigay ko na dun sa kabit niya. Magsama sila sa impyerno. Ma, hindi naman po lahat ng lalaki katulad ni Papa. Kaya hindi niyo po kailangang husgahan si Jumbo. Wala pa rin akong tiwala sa kanya. Galit din ako sa'yo. Kasi sa dinami-rami ng normal na lalaking may kursunada sa'yo, sa kanya ka pa nagpabuntis. Kung laude ka pa naman ng kolehiyo, pero parang kinalawang na yung kukote mo. Sumusobra na po kayo sa mga pinagsasabi niyo, Ma. Totoo at tama lahat ng mga sinabi ko. Hindi na po kasi gawain na nag-aalalang nanay ang mga ginagawa at sinasabi niyo sa akin eh. Masyado kayong galit na galit kay Jumbo. Wala naman siyang ginagawa sa inyo ah. Kung galit kayo kay Papa dahil sa pangangaliwa niya, sa kanya lang po kayo magalit. Huwag kayo mandamay ng ibang tao. Tsaka, kung totoong concern kayo sa kapakanan ko, dapat may tiwala kayo sa mga desisyon ko. Maraming beses ko na pong sinabi sa inyo na mahal ko si Jumbo at may tiwala ako sa kanya. Napakabastos mo! Kung sagot-sagutin mo ako, parang hindi mo ako nanay ah. Sumusobra na po kasi kayo eh. Tsaka kayo po yung unang nang bastos kay Jumbo. Pati ako dinamay nyo. Kung tawagin nyo siyang unano, parang wala kayong anak na maliit din. Kung totoong gusto nyo akong protektahan at kung talagang mahal ninyo ako, hindi kayo manlalait ng ibang tao dahil lang sa itsura nila. Kahit anong sabihin mo, hindi ako papayag na sumama ka sa bansot na yan! Hindi nyo po ako mapipigilan, Ma. Nasa tamang edad na ako magdesisyon para sa sarili ko. Ah, ganon? Talagang nagmamataas ka sa akin? Hala, sige! Tingnan natin kung hindi mo pagsisihan yung desisyon mong yan! Mas pagsisisihan ko kung mananatili ako sa pamamahay na to kasama kayo. Ibang tao na kayo, Ma. Hindi ko na kayo kilala. Punong-puno na kayo ng galit. Tara na, Jumbo. Umalis na tayo rito. Pilar, sandali. Hindi ka ba nabibigla sa mga desisyon mo? Sigurado ka ba talaga? Oo naman. Siguradong sigurado ako. Masaya ako na pinili akong ipaglaban ni Pilar. Pero malungkot kami dahil kailangan pa nilang magkasira ng nanay niya. Alam ko kasi kung gaano niya kamahal at nirerespeto si Aling Rosa. Pero sinigurado naman sa akin ni Pilar at buo ang desisyon niyang sumama sa akin, lalo pat magkakaanak na kami. Agad ko siyang sinama sa inuupahan naming apartment ni Omar pero hindi nagtagal ay bumukod din kami. Nag-work from home si Pilar at mas lalo kong sinipagan sa negosyo. Gusto ko kasing makaipon ng sapat para sa panganganak ni Pilar at para na rin po sa pamilyang bubuuin namin. Kasabay ng pagsisikap ko sa pagtatrabaho, ang pareho naming dasal ni Pilar ay sana ay hindi magmana sa amin ang magiging anak namin. Lumipas nga ang 9 na buwan, ipinanganak via normal delivery ang baby boy namin na malusog at pinangalanan namin siyang Ezekiel.
Nagtulungan kami ni Pilar sa pagtataguyod sa pamilya namin kahit na hindi pa rin nawala yung panlalait at pangmamata ng ibang tao dahil sa kalagayan namin. Madalas naming naririnig na dahil pareho kaming bansot ay matik na magiging bansot din ang mga anak namin. Hindi nagtagal ay nag-decide si Omar na mag-ibang bansa para doon magtrabaho at puntahan na rin ang girlfriend niya kaya ibinigay na niya sa akin ang negosyo naming dalawa. Sa awa naman ng Panginoon ay mas napalago ko yon sa loob ng 3 taon. Sa kagustuhan kong mas mapaganda pa ang estado ng pamumuhay namin ni Pilar, nag-apply ako ng housing loan. Sa awa ng Diyos ay nakakuha ko ng pasok sa budget sa Santa Rosa, Laguna. Mabilis naman akong nakahanap ng maliit na pwesto sa negosyo ko malapit sa bahay na nilipatan namin. Papadudot na sundan pa ng isa pang healthy baby girl ang panganay namin. Pinangalanan naming Diana ang aming bunso at siya ang kumpleto sa simple at masaya naming pamilya. Grabe, Jumbo. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakalipat na tayo sa bago nating bahay. Tapos, sakto pa kasi lumalaki na yung pamilya natin. Lahat ng ito nagbunga dahil sa pagsisikap at pagtutulungan natin. Sobrang saya ko, Pilar, kasi unti-unting natutupad ang mga pangarap natin. Pero sa totoo lang, ikaw lahat ito. Nahawa mo lang ako kaya tumatapang at lumalakas din yung loob ko. Bilang padre de pamilya, tungkulin ko na itaguhid kayo ng mga anak natin. Kayo ng mga anak natin yung inspirasyon ko. Kaya lalo ako nagsusumikap at nagpapatuloy sa buhay. Salamat kasi pinagkatiwalaan mo ako. Salamat din kasi hinayaan mo ako maging tatay sa mga anak natin. Akala ko hanggang sa paggawa ng pizza at pagluluto na lang ng pasta yung papel ko sa mundo eh. Mas lalo yung binigyan ng kahulugan yung buhay ko. Binigyan mo rin naman ng kahulugan yung buhay ko. Pinatunayan mo sa akin na merong lalaki na magmamahal sa akin ng totoo. Kahit na ganito lang ako. Ang baba kasi talaga ng kumpiyansa ko sa sarili. Kahit na maraming nanligaw sa akin kasi maganda raw ako. Pero hindi ko maramdaman yung sincerity ng mga nanliligaw sa akin. Pakiramdam ko, nacha-challenge lang sila. Tapos katagalan, paglalaroan lang nila ako. Kaya mas lalo kong na-appreciate yung sarili ko. Kasi araw-araw mong pinapaalala sa akin na mahalaga ako at kamahal-mahal. At hindi ako magsasawang ipaalala sa'yo kung gaano kita kamahal. Maswerte ako na nakilala kita, na dumating ka sa buhay ko. Kayo ng mga anak natin. Kaya ipinapangako ko, lalo ako magsisika para mabigyan kayo ng magandang buhay at maayos na kinabukasan. Hindi mo naman kailangan solohin lahat ng pagsisikap para sa pamilya natin. Kasama mo ko. Pangako ko rin na lagi kitang tutulungan at susuportahan bilang nanay ng mga anak mo. Hindi na lang bilang nanay ng mga anak natin. Kasi gusto na kita maging asawa, Pilar. Ha? Alam ko na pinag-usapan nating hindi muna tayo magpapakasal hanggat hindi ka pa nakakapanganak noon sa panganay natin. Pero naurong na lang ulit yung plano kasi nag-focus tayo sa negosyo nung umalis si Omar. Tapos, sobrang naging busy mo rin sa trabaho mo. Kaya nga ngayon na kumpleto na kasi nandito na ang bunso natin at nakalipat na tayo dito sa sarili nating bahay. Naisip ko na baka pwede ko nang hingi ng kamay mo para maging misis ko. Nagpo-propose ka ba sa akin? Oo! Pumapayag ka ba maging asawa ko? Oo naman. Nasan mo na yung singsing? Ay, oo nga. Teka, alam ko nilagay ko yun sa bulsa ng pantalon ko eh. Teka ha, kunin ko lang. Eto. Ang ganda naman. Siyempre, matagal ko nang pinag-ipunan yan kasi pinaghahandaan ko tong araw na to. Saka gusto ko maging espesyal yung paglipat natin dito sa bahay natin. Kaya ngayon ko talaga pinlano na mag-propose sa'yo. Ikaw talaga? Punong-puno ka ng sorpresa. Uulitin ko yung tanong ko ha. Oh, sige. Marami tayong pinagdaanan at nalagpasan na magkasama. At wala na akong mahihiling pa sa Diyos kundi makasama ka bilang asawa. Pilar, will you marry me? Yes, I will marry you. I love you so much, Jumbo. I love you so much, Pilar! Woo! Nagiging asawa na kita!
Papa Dudut, simple lang ang naging kasal namin ni Pilar pero kasama namin doon ang pinakamahalagang tao sa buhay namin. Ang lola ko na unti-unti ko na ring napapaayos ang bahay. Dumalo rin ang best friend kong si Omar na umuwi pa ng Pilipinas kasama ang pamilya niya para saksihan ang espesyal na araw namin ni Pilar. Sa side naman ni Pilar ay yung dalawa niyang nakakatandang kapatid na noong una pa lamang ay boto na sa akin at hindi rin naman pinalagpas yun ng nanay niyang si Aling Rosa. Unti-unti na-realize ni Aling Rosa na totoo ang pagmamahal ko sa anak niya at nakahanda akong gawin ang makakaya ko para mabigyan ng maginhawang buhay ang pamilya namin ni Pilar. At nakita niya yon kaya naman natanggap na niya ako. Nagkapatawaran na rin sila ng misis ko at napatawad ko na rin naman siya, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay masaya at pinagpapala ang pamilya namin ni Pilar. Ngayong lumalaki na ang mga anak namin ay hindi nakikita ng mga ito ng sinyales ng pagiging punggok o pagiging bansot. Nawa ay lumaki sila ng malusog at may normal na mga height. Hanggang ngayon ay tuloy ang negosyo kong pizza at pasta. Medyo mas lumakas siya kaysa noong nasa Quezon City kami. Tuloy pa rin naming hinuhulugan ng misis ko ang kinuha naming bahay dito sa Laguna at pareho naming tinutupad ni Pilar ang pangako namin sa altar at sa harap ng Diyos na mamahalin namin ang isa't isa sa hirap at sa ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, sa lungkot at sa ligaya ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang love story namin ni Pilar sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pareho rin kasi kaming avid listener ng Barangay LS 97.1. Sana kahit paano ay may na-inspire kami ng mga kabarangay natin sa espesyal na kwento ng aming pag-ibig, buhay at pag-asa. Na kahit pinanganak kaming maliit, napakalaki naman ng pagmamahal na kaya naming ibigay. God bless po sa inyo and more power. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jambo. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong programa. Ako po si Tristan at ito ang ikatlong bahagi ng aking kwento. Sa ikalawang bahagi ng kwento ko ay mas lalong naging malabo ang namamagitan sa amin ni Chelsea. Sa simula pa lang naman ay naging vocal na siya na hindi siya interesado na magkaroon kami ng relasyon. Sapat na sa kanya na special friends lamang kaming dalawa, Papa Dudut. Sinabi niya rin na may balak pa siyang bumalik sa US noong time na yon. Kaya hindi na ako nangulit pa, Papa Dudut. Pagkatapos naman noon ay hindi ko akalain na magtatapat ng feelings sa akin ng kababata kong si Lumi. Hindi ko naman siya binaliwala. Alam kong hindi naging madali para sa kanya na sabihin ang totoong nararamdaman niya. Lalo na't kagagaling niya lamang sa isang trahedya na nangyari sa kanyang ina. Tuluyan na siyang naulila sa mga magulang kaya siya na lamang ang naiwang mag-isa. Ako at ang mga magulang ko ang naging karamay niya sa mga sandaling yon. Yan nakikita ko at nararamdaman ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya sa pagkawala ng kanyang ina. At nung inamin niya sa akin ang totoo niyang nararamdaman, tinanggap ko yon. Sumugal ako sa kanya kahit na hindi ako sigurado kung ano ang kahihinatnan nito. Mula sa pagiging magkaibigan, naging kami ni Lumi kalaunan, Papa Dudut. Si Chelsea naman ay natuloy ang pagbalik niya sa San Francisco. Nagpatuloy ang buhay namin ng walang komunikasyon. Hindi na ako nagtanong kay Jake ng tungkol sa kanya mula nang makaalis siya, Papa Dudut. Naging masaya na lamang ako sa desisyon namin na lumayo sa isa't isa at harapin kung ano ang nakalaan para sa amin nang hindi na kami nagkikita. Papa Dudut, sinubukan ko naman na mag-work ang relationship namin ni Lumi pero habang tumatagal ay parang nagiging magkaibigan lang ulit kami. Parang nawalan kami ng intimacy sa lahat ng aspeto nito.
At halos wala na ring oras sa isa't isa dahil sa mga ganap sa buhay namin. Aaminin ko na may mga pagkakataon pa rin na naiisip ko si Chelsea. At doon nagsimulang manlamig ang relasyon namin ni Lumi. Uy, busy ka na naman dyan. Hindi ba pwedeng next time na lang yan? Bakit? May gusto ka na naman puntahan, no? Parang ganun na nga. Ito, dalawa yung binili kong ticket para sa concert ng paborito nating banda. Punta tayo. Kailan ba yan? Bukas ng gabi. Pwede naman, pero hindi ako sure kung kaya ko pang sumama ng ganong oras. Alam mo naman, pagod na ako pag-uwi. Baka wala na akong lakas na sabayan ka sa concert. Kung gusto mo, ako na lang kakanta para sa'yo. Nakakainis ka naman eh. Seryoso ko. Gusto kong pumunta roon. Wala ka na bang ibang pwedeng isama? Sa tingin mo, tatanungin kita kung meron? Yung mga kaibigan mo sa trabaho, pwede naman sila. Bakit ba sila yung tinuturo mo? Ikaw nga yung gusto kong kasama. Para naman kitang hindi boyfriend niyan eh. Ay, sorry. Medyo nakakapagod lang talaga nitong mga nakaraang araw. Kaya mas gusto ko na lang na makabawi ng pahinga. Yun ba talaga yung dahilan o ayaw mo lang akong samahan? Anong ayaw samahin sinasabi mo dyan? Ito naman oh. Minsan lang ako tumanggi, nag-iisip ka na kaagad ng kung ano-ano. Minsan lang naman kasi yung concert tapos ayaw mo pa akong samahan. Hindi naman araw-araw yun eh. Uy, ang arte mo di bagay. Ayoko kasing mangako, pero titingnan ko kung bukas kakayanin. Baka kasi makatulog ako sa concert tapos masira ko lang yung mood mo. Nakakatulog ka kahit maingay? Imposible naman yun. Bali wala na sa akin yung ingay pag pagod ako. Hindi ka na ba talaga mapipilit? Sabi ko nga, titingnan ko bukas. Wag na lang, parang ayaw mo naman talaga eh. Baka makaabala pa ako sa'yo. Ay, sorry na. Babawi na lang ako next time, okay? Kailangan ko lang din talaga ng pahinga. Ano pa nga bang magagawa ko? Uy, wag ka na magtampo. Ipagluluto na lang kita para makabawi ako. Iluluto ko yung paborito mo. Aling paborito? Sinigang na bangus. Ayaw mo ba? Alam mo, hindi naman talaga ako nagtatampo eh. Hayaan mo na yun. Hindi mo na kailangang magluto. Ako na lang. Bakit? Na-traumatize ka ba dun sa niluto ko last time? Oo, kaya wag mo nang ulitin yun. Please lang. Grabe ka naman. Marunong naman ako magluto Niisip ko lang talaga yung kalusugan mo kaya konting seasoning lang yung nilagay ko. Ay, walang lasa. Tapos yung bangus na sobrahan sa linis kaya lasog-lasog na nung maluto. Sana nga tinanggal mo na rin yung tinik eh. Edible pa rin naman yun Pero hindi mo rin kinayang kainin. Oo na, di na ako marunong. Ikaw naman kasi, ayaw mo rin akong turuan. Hayaan mo, tuturuan kita this weekend. Hindi ba pwede ngayon? Hindi ngayon. Gusto mo magpahinga muna, diba? Kaya uwi na ako. Parang nagtatampo ka pa rin Ay, oo na, sige na. Nagtatampo nga ako. Ikaw naman kasi, puro ka na lang trabaho. Halos wala ka ng time para sa akin. Minsan lang naman yung concert eh. Sige nga, pag tumanda na tayong dalawa, yung retired ka na sa trabaho mo at nagpapahinga na lang, sa tingin mo, mas maaalala mo ba yung mga pasyente mo o yung quality time natin? Alam mo, hindi na dapat tinatanong yan Siyempre, yung quality time nating dalawa. Yan yung punto ko, kaya samahan mo na ako bukas. Ay, oo na, sige na. Sasamahan na kita. Papadudot, sa 6 na buwan na naging kami ni Lumi, mas naging madalas pa ang tampuhan kesa sa quality time namin. Nabibilang lamang sa mga daliri namin kung ilang beses kaming lumabas para mag-date. Napagbibigyan ko rin naman siya sa mga hinihiling niya sa akin pero pagkatapos noon, magkakatampuhan na kami ulit. Hanggang sa parang natanggap na lang ni Lumi kung ano lang ang kaya kong ibigay sa kanya.
Alam ko na hindi niya deserve ang ganong treatment mula sa akin. At kung hindi sana naging kami, baka nakahanap pa siya ng lalaking kayang-kaya siyang sabayan sa lahat ng gusto niyang gawin, Papa Dudut. Napadalas pa noon yung kawalan ko ng time para kay Lumi dahil palagi na akong busy sa klinik. Siya naman ay ginugugol na lamang ang oras kasama ang mga kaibigan niya sa trabaho. Nakonsensya pa nga ako noong nakalimutan ko na mansari na pala ulit namin. Para sa kanya kasi mahalaga ang mga ganong araw. Pero hindi ko naman yon sinasadyang makalimutan. Gaya ng inaasahan ko, sumama na naman noon ang loob niya. Sinubukan ko siyang amuin pero hindi na rin umubra. Ilang araw niya akong hindi kinausap. Lagi naman siyang wala tuwing pumupunta ako sa bahay nila. Kung naroon man siya ay sinasadya niyang magbingi-bingihan para hindi ako mapagbuksan. Siguro ay nagsawa na rin sa kakaunawa sa akin si Lumi. Hanggang sa nag-message siya sa akin at sinabing gusto na niyang makipag-usap ng masinsinan. Siyempre kinabahan naman ako noon dahil may ideya na ako kung para saan ang pag-uusap naming yon, Papa Dudut. Lumi, galit ka ba? Buti naisip mong magpunta dito sa bahay. Ilang beses na kasi kitang pinuntahan sa inyo pero di mo naman ako pinagbuksan. Alam ko naman na sumama yung loob mo nang nakalimutan ko yung mansari natin. Pero Hindi ko nga alam kung ba't sumama pa yung loob ko eh. Dapat nga sanay na ako kasi lagi mo namang nakakalimutan, 'di ba? sorry na. Sorry talaga. Sobrang busy lang sa… Yan naman lagi mong dinadahilan eh. Lagi kang busy. So, busy ka rin last month o nung mga nakaraan pang buwan kaya hindi mo naalala? O baka naman ayaw mo lang talagang tandaan kasi hindi naman ganun ka-importante sa'yo. Huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Okay? Siyempre importante yun sa akin. Nakalimutan ko lang talaga yung mansari natin kaya sorry na. Alam mo, mas maganda siguro kung mag-break na lang tayo. Lumi naman. Please, ayusin natin to. Pwede pa naman pag-usapan di ba? Tama. Pwede pang pag-usapan pero hindi ko na kaya makipagrelasyon sa'yo kung lagi na lang ganun yung nangyayari. Habang tumatagal kasi, parang ako na lang yung nag-e-effort sa ating dalawa eh. Hindi ba sobrang unfair naman nun? Sorry. Hindi ko naman intensyon na maramdaman mo yun. Aaminin ko, nitong mga nakaraang buwan, parang yung, paano ko ba sasabihin? Parang hindi na ako na-excite sa relasyon natin. Parang bumabalik lang kasi tayo sa dati. Hindi kagaya nung first 2 months pa lang natin. Sa madaling salita, nawawalan ka na ng gana sa akin at sa relasyong to. Ganun ba talaga yung relationship? Nakadepende lang sa excitement? Sorry, sinusubukan ko naman talaga eh. Pero… Hindi mo kailangan magpaliwanag. Ang totoo, halos pareho lang naman tayo ng nararamdaman eh. Pakiramdam ko hindi na talaga mag-work to. Pero sinubukan ko pa rin kasi akala ko kaya pa. Akala ko pwede pa. Teka, anong ibig mong sabihin? Siguro, mas maganda kung magiging magkaibigan na lang ulit tayo. Baka kasi hanggang dun lang talaga tayo eh. Masakit to para sa akin ha, pero wala eh. Hindi natin pwedeng ipilit yung relationship na may malaking puwang sa pagitan natin. Tapusin na natin to. Lumi. Tristan, please. Huwag na lang nating ipilit to. Alam kong mahihirapan kang gawin to kaya ako na lang. Ako na yung tatapos. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Makaka-move on din ako. Tayo. Bigyan mo lang ako ng 1 buwan at pagkatapos noon, magiging maayos na ulit ang lahat. Seryoso ba talaga to? Ay, kahit ako yung nagkulang sa ating dalawa, hindi ko talaga naisip na mangyayari agad to. Ako rin naman eh. Pero at least, sinubukan natin. Kaso nga lang, hindi talaga nag-work. So, wala na tayo? Sa tingin mo. Sa tingin ko hindi… Bakit parang hindi ka man lang nalungkot? Nakakainis ka, alam mo ba yon? Ikaw rin naman eh. Parang baliwala lang sa'yo nung sinabi mo na tapusin na natin tong relasyon natin. Alam mo, para tayong mga siraulo dito.
Para lang tayo naglolokohan dun sa ilang buwan na naging tayo eh. Alam ko naman kasi na hanggang best friend lang ang tingin mo sa akin. Kung sa iba nag-work yung mag-best friend muna bago maging sila, sa atin hindi. Pero ayoko nang masyadong madrama yung buhay ko kasi sa totoo lang, kota na ako this year eh, as in. Ayoko nang dagdagan pa. Sorry talaga, Lumi. Ay, tigilan mo na nga yung kakasorry mo. Ayos na nga, 'di ba? Kaya huwag ka na makonsensya dyan. Hayaan mo na lang muna ako. Bigyan mo ako ng space. Space. Basta, huwag ka na muna magpapakita sa akin ha. Okay, kung yun yung gusto mo. Pero sabihin mo agad sa akin kapag pwede na tayo magkita ulit. Ha? Oo na, sige na. Magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka sa trabaho mo sa klinik eh. Ako naman, uuwi na ako at medyo magsisenti sa bahay. Kaya please lang, huwag ka muna mangiistorbo. No text messages, no calls, huwag mo ko i-chat. At huwag ka rin pupunta sa bahay, maliwanag? Ihahatid na lang kita. Huwag na, kaya ko na to. Good night. Good night. Ingat ka pa, we ah. Papadudot, alam ko na malungkot si Lumi nang umalis siya sa bahay namin. Pero hindi ko na siya sinundan at hindi rin ako nag-message sa kanya, gaya ng hiling niya. Nalungkot ako dahil alam ko na nasaktan ko siya, Papadudot. Ako yung nagkulang sa relasyon namin at siya naman ay pinili na lamang niya na unawain ang sitwasyon. Napakaswerte ko kay Lumi pero alam ko rin noong time na yon na hindi niya deserve ang ganong klase ng relasyon. Medyo gumaan din ang pakiramdam ko dahil hindi ko na masasaktan palalo si Lumi. Sakaling magkulang na naman ako bilang boyfriend niya. Papadudot, ibinigay ko ang space na hinihingi ni Lumi at matapos nga lang ang isang buwan, bumalik kami sa dati na parang walang nangyaring breakup. Naging magkaibigan kami ulit. Naging komportable ulit kami sa isa't isa. Pero sa pagkakataong yun ay wala ng romantic feelings na involved. Tinawanan kami ni Jake sa nangyari at sinabing nung una pa lamang ay mukha namang kaming hindi seryoso sa relasyon namin. Kung gaano raw kabilis na naging kami, ay ganun din ito kabilis na tapos. Tungkol naman kay Chelsea ay wala pa rin akong balita sa kanya kahit na ilang buwan na ang nakalipas. Akala ko ay hindi ko na siya makikita o makakausap ulit pero bigla na lamang nagkaroon ng dahilan para muli kaming magkita. Na-ospital kasi ang kanilang lola na tawagin na lamang po ninyo bilang Lola Connie. Iniling daw nito kay Jake na kumbensihing umuwi si Chelsea para alagaan ito paglabas ng ospital. Nag-iisang anak lang kasi ni Lola Connie ang nanay ni Chelsea kaya makiapo yung mag-asawa. Siyempre, Papadudot, natuwa naman ako nang malaman ko yon kay Jake. Na-excite ako na makita ulit si Chelsea pero inihanda ko pa rin ang sarili ko sa posibleng pagkikita namin. Alam ko na hindi na kami kagaya ng dati. Hindi kami okay nung umalis siya at hindi ko rin alam noon kung single pa rin siya sa pagbabalik niya. Sa sobrang pribado ng buhay niya, hindi siya nagkukwento ng mga nangyayari kahit mismo sa nag-iisa niyang kapatid. Kaya wala ring ideya ang kaibigan ko kung anong nangyari sa kanya mula nang bumalik siya sa San Francisco. Pero kahit matagal-tagal din kaming hindi nagkita, may parte pa rin sa akin na umaasang sa pagbabalik niya, papabor na rin sa amin ang tadhana. Papadudot, na buhayan ako noong malaman kong babalik na ulit sa Pilipinas si Chelsea. Matapos ang halos kalahating taon, matagal-tagal din kaming hindi nagkita kaya naman na-excite ako na kumustahin siya. Pero hindi naman ako nagmadali dahil hindi ako ang dahilan ng pag-uwi niya kundi ang lola niya. Na-ospital si Lola Connie dahil sa pagtaas ng blood pressure nito. Nang maiuwi, si Chelsea na ang nag-asikaso rito dahil ayaw nitong maabala sa trabaho si Jake. Lalo na't malaki ang project na hawak nito noong time na yon. Pakiramdam ko noon, Papadudot, ay masisiraan ako ng bait sa kakaisip kung paano kami magkikita ni Chelsea.
Hindi kasi muna siya nagstay sa bahay nila sa village. Naroon siya sa lolo't lola niya, kaya kahit araw-araw ko pang gawing excuse si Jake, ay wala ring mangyayari. Mas lalo namang hindi ko pwedeng hilingin kay Chelsea na mag-meet kami dahil sa pagkakaalam niya ay kami pa rin ni Lumi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko noon si Chelsea sa mall. May mga bitbit siyang paper bag. Mukhang katatapos lang mamili. Pagkakataon ko na sana yon para lapitan siya pero hindi yon natuloy. Nang makita kong nilapitan siya ng isang lalaki na may kasamang bata. Pero ang mas nagpagulat noon sa akin ay noong yumakap yung bata kay Chelsea na parang matagal na silang magkakilala. Lumi, napatawag ka. Nandito ako sa bahay niyo pero nakasarado naman. Nasaan ka? Wala ako sa bahay. Nagja-jogging ako. Bakit? May bibigay lang sana ako. Fruit salad. Mamaya na lang pagbalik ko. So babalik pa ako rito mamaya? Depende kung sipaging ka. Tsaka di naman kalayuan yung lalakarin mo. Ang lapit lang ng bahay nyo sa amin eh. Sige na nga. Wala rin naman akong choice, no? Pasensya ka na ha. Wrong timing kasi yung punta mo eh. Okay lang. Hatid ko na lang to mamaya. Okay, salamat. Bye. Teka, si Chelsea ba yun? Naku, mukhang bad trip ah. Malapitan nga. Ugh, I hate these shoes. Chelsea? And now I hate this morning too. Sorry, naabala ata kita pero okay ka lang ba? Can't you see my shoes are ruined? Kita ko nga. May tutulong ba ako? Actually, there is something you can do. Stay away from me and don't ever talk to me again. Ha? Ano yun? What part of what I said didn't you understand? Hindi ko kasi maintindihan kung bakit nagsusungit ka ng ganyan eh. Ngayon na nga lang tayo ulit nagkita eh. Should I be nice to you? As far as I remember, we don't have any reason to talk. Eh di, hayaan mo na lang ako na tulungan ka. I don't need your help. Someone else can help me. Sige, taasan mo pa pride mo. Akala mo ba maraming dumadaan dito sa part na to ng village? Baka abutin ka ng gabi dito nang wala pa rin tumutulong sa'yo. Tubig, gusto mo? May dala ako. Ew, I'm not gonna drink from your tumbler. Wow, laway conscious? Whatever. Mukhang okay ka naman dito eh. Sabi mo nga, maghihintay ka na lang ng ibang tutulong sa'yo. O paano? Mauna na ako. May gagawin pa ako sa amin eh. Wait! Oh, bakit? I have some spare shoes at home. Can you get them for me, please? Sa bahay nyo? Ang layo naman ang lalakarin ko kung ganun. Eh bakit ba kasi ginagamit mo pa yung sapatos na yan? Lumang-luma na yan eh. Marami ka naman pambili ng bago. They were a gift from my mom. Ah, okay, gets ko na. Pero hindi ako maglalakad papunta sa bahay nyo para ikuha ka ng sapatos. Doble pagod yun kung pupunta ako ron tapos babalik pa ako rito. Kung ayaw mo maglakad na sira yung suot mong sapatos, edi magpaa ka. No? Hindi ba pwedeng iisang tabi muna yung kaartihan mo? Dalawa lang naman pagpipilian mo eh. Maglalakad ka ng sirayang sapatos mo o uuwi ka ng nakapaa. You seriously want me to walk home barefoot? Eh yun naman depende sa'yo. May isa pa namang option pero sa tingin ko hindi mo magugustuhan yun. Pwede kitang ipasan pa uwi sa inyo. Ano, G? No way! Sabi ko na nga ba di ka papayag eh. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo na maglakad pa uwi ng sirayang swelas ng sapatos mo. Are you serious? You're really not gonna help me? Sinubukan ko naman na tulungan ka, di ba? Pero nag-inarte ka lang kaya bahala ka dyan. Is this how you really are with women? No wonder Lumi broke up with you. Paano mo naman nalaman na wala na kami? Jake told me. Hindi mo alam kung ano naging dahilan ng breakup namin. I'm not interested in your breakup story. It's none of my business. Buti alam mo. But it seems like you haven't moved on from her. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Kuya mo rin? No, I just noticed. Isn't that why you're acting like this? Anong acting-acting pinagsasabi mo dyan? Walang kinalaman sa breakup namin lahat ng ikinikilos ko ngayon. Matagal na ako naka-move on sa kanya. Magkaibigan na lang kami ulit.
Huwag mo sabihin nagsiselos ka pa rin sa kanya ha. Ew! Parang diring-diri ka sa akin ha. Hinalikan mo nga ako nun sa… Ew! Will you stop bringing it up? It's been 6 months. Wow! Bilang ah! O anong date yon? It was February. Wait, why are you asking about the date? Mukhang ikaw kasi yung hindi pa nakaka-move on. Papa Dudut, hindi ko may paliwanag ang sayang nararamdaman ko na mga sandaling yon na nakaharap at nakausap ko na ulit si Chelsea. Nakakahiya mang aminin pero sinadya ko talaga ang pagkikita namin noon. Nalaman ko kasi kay Jake na umuwi siya sa bahay nila kinagabihan. At dahil alam ko na ang kasama sa morning routine ni Chelsea ay ang maglakad-lakad tuwing umaga, sinamantala ko na yon para magkita kaming dalawa. Ang kaso'y hindi rin naman kami nagkausap ng maayos, kaya hindi ko naitanong kung sino yung batang nakita kong yumakap sa kanya noong nasa mall siya. Papadudot na ikwento rin sa akin ni Jake na sa ikalawang pagkakataon ay nag-resign si Chelsea sa trabaho niya sa San Francisco. Balak na niyang dito na lamang ulit tumira sa Pilipinas para makasama ang kapatid niya at ang lolo't lola niya. Iniisip kasi niya na baka kapag ginawa niya yon ay magbago rin ang isip ng mga magulang nila at maisipan na rin bumalik sa Pilipinas. At nakumpirma ko na totoo ngang hindi na aalis si Chelsea nang malamang kong nagpapatulong siya kay Jake na makahanap ng trabaho. Natuwa naman ako noon dahil palagi ko na siyang makikita. Hindi kasi siya pinayagan ni Jake na mangupahan na lamang habang nagtatrabaho. Malaki naman ang bahay nila at ipinagawa yon ng mga magulang nila para sa kanilang magkapatid. Iniisip lang siguro noon ni Chelsea na baka may balak na ring magkaroon ng pamilya ng kuya niya. Kaya siya na lamang ang nagpaubaya. Sinabi niya rin na si Jake naman talaga ang mas matagal na tumira sa bahay na yon. Pero sa pagkakilala ko sa kaibigan ko, malabong mangyari na solohin niya ito. Ang isang bagay na para naman talaga sa kanilang magkapatid. Si Chelsea naman ay mukhang wala talaga sa isip niya ang magkaroon ng sariling pamilya, kaya hindi siya nakikipag-agawan sa kapatid niya. Pero papadudot nang muli kaming magkita, napagtanto ko na may hindi pa pala ako alam sa dahilan ng pagbabalik niya dito sa Pilipinas. Tristan, it's you. Nagdala ako ng arroz valenciana. Luto ni mama. Ipatikim ko raw sa inyo ni Jake. Thanks. Please tell her I appreciate it. Sige ba? Sasabihin ko sa kanya mamaya pag uwi ko galing dito. What do you mean? So you're staying here for a while? But Jake isn't here, so I think maybe you should go. Ito naman oh. Kararating ko pa lang, pinaalis mo na ako agad. Seriously, what do you want? I didn't invite you to come. Gusto ko lang naman makipagkumustahan. Masama ba yun? Tagal din kaya natin di nagkita. I know, but I don't want you here, okay? Bakit naman? Chelsea, sinong kausap mo dyan? Oh, may bisita ka pala. Kararating ko lang din. Bakit pinapauwi mo siya? Come on, just come in. Papapasukin din naman pala ako eh. Brad, ako nga pala si Tristan. Best friend ako ng kuya ni Chelsea. Kian, so magkaibigan din kayo ni Chelsea? Hindi ko siya gusto maging kaibigan eh. Oh, kaya pala parang okay, gets ko na. Pero since nandito ka na, sabayan mo na lang kaming magapunan. You don't get to invite him to dinner, Kian. This isn't your house. Ano ka ba? It wouldn't hurt if you were a little nicer to him. Kahit ngayong gabi lang, okay? Fine. Brad, salamat ha. Brad talaga? Bakit? Ayaw mo ba na tinatawag kang Brad? Hindi naman. Ikaw pa lang kasi yung tumawag sa akin ng ganun. Mabuti pa, kumain na tayo. Tikman na natin yung dala mong arroz valenciana. Tara, Chelsea. Go on. Don't worry about me. I'm not hungry. Wow! Nagwawala na yung dragon sa tiyan mo. Ganyan pala yung hindi pa gutom. Shut up. Sabayan mo na kasi kami. Fine, but don't talk to me, okay? I don't want to lose my appetite. Susubukan ko. Ganyan ba talaga kayo? Hindi naman. Mainit lang talaga dugo sa akin ni Chelsea ngayon. Ay, nga pala Brad.
Taga rito ka lang din ba? Dati. Pero nung nagtatrabaho na ako, lumipat na kami ng pamilya ko sa Manila. Matagal na ba kayong magkakilala ni Chelsea? Since elementary pa. Talaga? Ay, teka. Chelsea, siya ba yung… Yeah, that's him. He's the friend I was looking for when I first got here. Wow! Buti nagkita na kayo. Kung hindi pa niya nakausap yung isa pa naming kaklase noon, hindi niya ako mahahanap. Nung nalaman niya na nasa Manila ako, ayun, nagplano agad na bumalik dito. Tapos nagkataon pa na na-ospital yung lola niya. May plano ka na palang bumalik dito bago pa ma-hospital lola mo. Ikaw Brad, kailan ka pala niyan babalik sa Manila? Baka matagalan pa. Nagpaplano na kasi ako magtayo ng maliit na negosyo rito. Actually, magkasosyo kami ni Chelsea at sinimulan ko na yung pagpaparenovate ng nabili naming beauty parlor. Beauty parlor? Bakit? May problema ka ba ron? Wala naman. Kailangan kong paikutin yung naipon kong pera sa pagtatrabaho ko sa Manila at sa iba ko pang racket. May anak na kasi akong sinusuportahan. Si Chelsea naman, kailangan din ng extra income. Lakas kasi gumastos nito kahit wala pang anak. Ikaw ba, may anak ka na? Wala pa. Wala pa akong anak. Wala rin ako naging asawa o nabuntis. Actually, maniligaw pa nga lang sana ako eh. Sinong liligawan mo? Si Chelsea? Kian, Wala pa naman siyang boyfriend kaya hindi naman siguro masama, di ba? Magiging karibal pala kita sa kanya kung ganon. Chelsea, nanliligaw na sa'yo to? yeah, what's wrong with that? Wala, naitanong ko lang naman. Akala ko kasi magkaibigan lang kayo. Hindi lang naman ikaw yung pwedeng manligaw. Kung tinawanan ko lang si Chelsea sa pag-amin niya sa akin nung mga bata pa kami, hindi na yun mangyayari ngayon. I don't think this is the best time to talk about that. Maybe we should just enjoy dinner instead. Kalma ka lang. Hindi naman ako makikipag-away sa kanya. Actually, hindi na masama kung siya yung magiging karibal ko sa'yo. Gwapo siya, malinis tignan, at saka mabango. Alam mo, kung hindi ka lang nanliligaw kay Chelsea, isipin ko nababakla ka sa akin eh. Bakit? Hindi ba pwedeng magwapuan ng isang lalaki sa kapwa niya lalaki? Pwede naman. Dapat masanay ka na kasi malakas naman talaga dating mo. Pero pagdating kay Chelsea, mas malakas ako. Guys, I know you love a little competition, but please, try to keep it cool when you head out later, okay? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kami magkakagatan paglabas dito eh. Unless may isang mapipikon. At sigurado akong hindi ako yun. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na yung gabing pang yun nang magbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon para ligawan si Chelsea. Bago kasi matapos ang dinner namin ay tinanong ko muna siya kung ayos lang na manligaw din ako sa kanya. At pumayag naman siya. Doon pa lang sa hindi niya ako binawalan ay parang agad akong nanalo sa aming dalawa ng kaibigan niyang si Kian. Sobrang saya ko ng mga sandaling yon. Dahil mula nang umalis siya pabalik sa States ay naging malabo na rin na magkita pa kami ulit. Pero sa pagkakataong yon ay higit pa sa pagkikita namin ang nangyari. Umasa ako na may magandang kahantungan ang panliligaw ko sa kanya dahil sa pag-amin niya bago siya tumulak pabalik sa States. Ang kaso, komplikado pa ang sitwasyon namin noon. Batid ko rin na pwede naman akong tulungan ni Jake para mas maging malapit kami sa isa't isa. Pero hindi ko hiningi ang tulong ng kaibigan ko. Gusto ko kasing patunayan kay Chelsea kung gaano ako kaseryoso na mapasagot siya. Isa pa, Papa Dudut, kahit na alam ko na kakompetensya ko si Kian ay hindi ko maintindihan noon kung bakit hindi ko maramdaman na may competition talaga sa aming dalawa. Bihira lang silang magkasama ni Chelsea dahil sa pagkakaalam ko noon ay abala na siya sa beauty parlor na pinaparenovate niya. Hindi ko tuloy noon maiwasang magduda kung totoo nga talaga ang intensyon niya kay Chelsea. Baka kasi sinabi niya lang na manliligaw siya para hindi sila mapalayo sa isa't isa. Lalo na't masyado nang napalapit kay Chelsea ang anak niya. Hanggang sa may nalaman ako tungkol kay Kian
na hindi ko talaga noon inaasahan. Papadudot malaking bagay para sa akin na binigyan ako ni Chelsea ng pagkakataong ligawan siya. Pakiramdam ko tuloy noon ay nagkaroon ulit ng excitement ang buhay ko. Hindi ko yon inilihim kay Lumi at sinuportahan naman niya ako. Natawa na lamang ako noong nagtanong pa siya sa akin kung may maitutulong siya sa akin. Naalala ko kasi noong unang balik ni Chelsea sa Pilipinas ay hiningi ko na ang tulong niya para sa panliligaw ko. Pero sinungitan niya lamang ako. Pero dahil maayos naman ang naging breakup namin at masaya na siya sa bago niyang manliligaw, naramdaman ko na totoo ang suportang ipinapakita niya noon sa akin. Nasa tamang edad na rin naman daw kasi ako para magkaroon ng girlfriend. Ang tanging hiling niya lang noon, maglaan ako ng sapat na oras sa magiging relasyon namin ni Chelsea kung sakaling maging kami na. Naintindihan ko naman yon dahil yun din mismo ang naging mitsa ng paghiwalay namin noong kami pa. Papadudot mahigit 1 buwan na rin kaming nagde-date noon ni Chelsea nang may malaman ako tungkol kay Kian. Napansin ko na yon sa kanya noong unang beses pa lamang kaming magkaharap. Pero binaliwala ko yon dahil akala ko'y totoo ang intensyon niya kay Chelsea. Lalo na't matagal nilang kilala ang isa't isa. Noong araw na yon ay pinuntahan ko si Chelsea para sana ibigay sa kanya ang binili kong ticket sa concert ng paborito niyang K-pop group. Pero naabutan ko sila ni Kian na nag-uusap. Ayoko sanang pakinggan ang pinag-uusapan nila pero napaisip na rin ako noong mabanggit ni Kian ang pangalan ko. Hey, where's the little guy? Can you bring your son with you next time? I already miss him. Ay nako, gumawa ka na kasi ng sarili mong anak. Hindi yung nakikiagaw ka sa pagiging ina ko sa anak ko. I don't want to get pregnant, you know that. Lah, pero gustong gusto mo naman ng bata. Girl, nakakatakot naman kung pagkatapos nyo alam mo na, may maglalakad na agad na bata sa harap nyo. Hindi yun ganun, okay? I don't know, I just feel like I'm too young for that. I mean, I still have plans. Ay, oo na. Nasabi mo na yan noon. Si Tristan, kailan mo siya balak sagutin? Baka mamaya nakakahalata na siya sa akin ha? That was your idea, Kian. I didn't ask you to lie to him. Girl, wag ka na ngang mainis dyan. Nakatulong kaya yung ginawa ko. Tingnan mo, pursigido si Pogi na mapasagot ka kasi akala niya may kakompetensya siya sa'yo. You don't need to pretend just to see if he's serious. You have no idea how he's going to react if he finds out you're gay. Kalmahan mo nga. Hindi naman siguro siya aabot sa point na magwawala sa galit. Kasi kung talagang pure yung intention niya sa'yo, hindi na magmamatter kung bakla man ako o hindi. Dapat nga matuwa pa siya kasi malaki na yung pag-asa niyang mapasagot ka. That's not the point, okay? He hates being lied to. I mean, who doesn't? Ay, sige na. Ako na magsasabi sa kanya na pakanako naman talaga to. Aaminin ko ng bakla ako, okay? Pero sana, hayaan mo muna ako mag-enjoy na kasama siya. Kahit 1 araw lang. Kakausapin ko lang siya. Yun lang. Look, have all the fun you want, because once he becomes mine, you won't have the chance to get close to him. Not even a little bit. Wow, possessive yarn? Sige nga, sagutin mo na siya. Ngayon na, girl. Tutal, pa-main character ka rin naman. I will, eventually. Just give me some time. Lumi just broke up with him, so I'm not sure if he's already over her. It's not the right time. At kailan naman yung right time na yan? Alam mo, sa tingin ko, hindi mo na dapat palampasin tong pagkakataong to. Sabihin mo na sa kanya yung totoong nararamdaman mo. At please lang, huwag ka na magsinungaling sa kanya. Walang nabibiling second chance sa palengke. I know, I'm working on a plan. Anong plano mo? Sabihin mo na. I'll tell him what I really feel about him on our date next week. Sus, patatagalin mo pa. Ako na yung naiinip para sa inyong dalawa. Di ka nalugi kay Doc Pogi ha. He's a fine man. Huwag mo na siyang papakawalan. Bihira na lang yung ganong klase ng lalaki, no? Matino pero may pagkapilyo rin. Hindi nakaka-bore kasama. I get it.
Honestly, he's different from the guys that I've dated before. He makes me feel special, and being with him makes me feel like... I can't even explain it. Ayun naman pala eh. Saka sa tingin ko naman, naka-move on na talaga si Tristan sa ex-girlfriend niya. Sabi niya nga sa'yo, di ba? Mutual yung naging decision nila. Ibig sabihin, carry bells na rin sa kanya na mag-break sila. You think so? I don't think so. I know so. Papa Dudut, hindi na ako masyadong nagulat noong nalaman ko na bakla pala si Kian. Kahit sino namang makasama niya ay mapapansin din na may kakaiba sa kilos at pananalita niya. Medyo nagalangan lang ako noong una dahil may mga kakilala rin naman ako na kagaya niya kung kumilos at magsalita pero straight guy naman sila. Kaya dinaan ko na lamang sa biro noon ang sinabi ko na bakla siya. At sa halip na magalit o mainis, natuwa pa ako sa nalaman ko ng mga sandaling yon. Bukod sa wala na akong kakompetensya ay naging malinaw na rin sa akin kung ano talaga ang nararamdaman ni Chelsea. Masaya akong marinig mula mismo kay Chelsea na may pag-asa pa pala ako. Pero para hindi masira ang plano niya ay nagpanggap na lamang ako na walang alam tungkol doon. Kahit na madalas pa rin kaming nagkikita bago yung araw ng date namin. At nung makaharap ko ulit si Kian, halos hindi ko mapigilan ang sarili ko na matawa sa kanya tuwing sinusubukan niyang magpakalalaki kapag kausap ko. Kung nababasa niya lang siguro ang nasa isipan ko, nang mga oras na yon ay baka umuwi na siya sa sobrang kahihiyan dahil alam ko na ang sekreto niya. Ganon din naman si Chelsea na sinasakyan lang ang mga sinasabi ni Kian dahil doon ay nakaisip din ako ng kaunting kalokohan, Papa Dudut. Chelsea, pasok ka. Thanks. Ano palang ginagawa mo rito? Didn't you invite me over for lunch? Pupunta ka talaga rito pagkatapos mo magsinungaling sa akin? What do you mean? Yan ka na naman eh. Maang-maangan. Kunwari di mo alam yung ginawa mo. Bakit kaya di mo subukan magsabi ng totoo ngayon? I don't get what you're saying. Can you please tell me what's going on? Nagsinungaling ka sa akin. 'Di ba? Is this about Kian? Oh my gosh, Tristan, it wasn't my idea. Paano naman napasok sa usapan natin yung manliligaw mo? Aren't you mad because you knew he was just pretending to be interested in me? Ha? Anong ibig mo sabihin? I thought you... Wait, did you actually know that he's gay? Sorry. Tristan, I'm not playing Hindi ko games na with you, kinaya. okay? Sorry, I'm sorry. serious. Stop laughing at me. Did you know about this before today? Parang ganun na nga. Wait, how? Did he tell you? Sa tingin mo kakausapin niya ako para lang sabihin yun? Narinig ko kasi kayo nag-uusap nung pumunta ako sa bahay niyo. Noon ko sana ibibigay sa iyo yung ticket para sa concert pero hindi na ako tumuloy. Ang seryoso kasi ng usapan niyo ni Kian. Oh my gosh, did you hear us talking? You heard everything I said? Sa tingin mo? No, please tell me you didn't. This is so embarrassing. Ano naman kung narinig ko? May problema ba kung nalaman ko na gusto mo na akong sagutin? It was meant to be a surprise. But forget it. Now it's all ruined. Na-surprise naman ako nung nalaman ko yun ha. But it's not a surprise anymore since you already know why I'm here. Hayaan mo na. Okay lang yun. So ano? Pwede na ba nating totohanin to? Pwede na ba kita maging girlfriend? Okay. Then it's official. I'll be your girlfriend. Sigurado ka. Baka mamaya joke na naman to ha. Yeah, I'm serious. Di nga. Okay, well, I'll just go home if you're not gonna take me seriously. Uy, teka lang. Siyempre joke lang yun. Kau naman. Naniniwala naman ako eh. Nakikita mo ba tong mukhang to? Ito ba yung hindi naniniwala? Oh, tira mo. You're blushing. Ha? Hindi kayo. No, you are blushing. Aw, it's really cute to see you like this. Huwag mo kasi akong titigan ng ganyan. Baka pagsisihan mo, sige ka. Why?
What are you going to do? Huh? What? Hindi na kita iuuwi sa inyo. Then I guess you can take me wherever you want to. Because I'm all yours. Pero teka, gusto ko lang siguraduhin. Girlfriend na nga talaga kita? So now that I'm your girlfriend, what do you want me to call you? Ikaw nang bahala. Hindi naman ako aangal kahit ano pa itawag mo sa akin eh. Okay, babe. I love you. I love you too. Tagal ko ring hinintay na mangyari to. Alam mo, kung hindi ka siguro umalis, baka nag-cheat na ako kay Lumi. Hindi ko nga alam kung cheating na ba na matatawag yon, yung tipong naiisip pa rin kita kahit girlfriend ko na siya, kahit na nasa States ka na. If I stayed and we kept hanging out or seeing each other, you two would just be arguing nonstop. All because of me. Sabagay, tama ka. Pero sa tingin mo, naging okay kami nung umalis ka? I thought you guys were good, so I was really surprised when Jake said Lumi broke up with you. Sa totoo lang, di rin namin inaasahan yun eh. Maraming unexpected na nangyayari. Parang tayo lang. Nung bumalik ka, halos ayaw mo ako makita. Tapos ngayon, sinagot mo na ako. Ikaw lang naman hinihintay ko eh. I'm really sorry for everything. I'll make it up to you. Is that okay? Talaga? Yeah, just tell me what you want me to do. Lapit ka sa akin. Huh? Ang sabi ko, lapit ka. Simpleng Tagalog na nga lang, di yung pa makuha. Oh, so you want me to get closer. All right. Now what? Halika mo ako. Right now? Sabi mo, gusto mo makabawi, di ba? So that's all I need to do to make it up to you? Papa Dudut, parang biglang nabuhay ang dugo ko. Nang gabing yon dahil okay na kami ni Chelsea. Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Mula kasi nung bumalik siya ay ramdam ko na parang may mataas na pader na nakaharang sa pagitan naming dalawa. Pero noong nalaman ko nang pareho pa rin naman kami ng nararamdaman, doon na nga nagsimula lahat ng magagandang pangyayari sa buhay ko. Nang maayos ang hindi namin pagkakaunawaan ay naging totohanan na ang relationship namin ni Chelsea. At kung merong mang pangalawa sa pinakamasaya na naging kami na, sina Lumi at Jake yon dahil sila ang pinakamalapit na kaibigan naming dalawa. Sila kasi yung tatahitahimik lang, pero mga dakilang shipper ng love team namin. Si Kia naman matapos umamin na isa pala siyang member ng LGBTQIA+, ay nag-focus na lamang sa pagnenegosyo at sa anak niya. Papadudot boto kay Chelsea ang mga magulang ko. Ipinakilala ko na siya sa kanila at mainit naman siyang tinanggap ni na mama at papa. At kahit nga bago pa lamang kami, hiningan na kaagad kami ng apo. Kung sa akin lang naman ay walang problema yon. Pero ayoko namang i-pressure si Chelsea dahil alam ko na wala pa sa isipan niya ang pagkakaroon ng anak. Isa pa'y hindi pa kami noon nagpaplanong magpakasal. Nerespeto ko na lang muna ang desisyon niya dahil lahat naman ng bagay ay may nakalaang tamang oras. Papadudot, noong nalaman ng best friend kong si Jake na kami na ng kapatid niyang si Chelsea sa unang pagkakataon mula noong naging single siya, sinabi niya sa akin na meron na siyang nililigawan. Tinupad niya ang sinabi niya noon na sakalang siya manliligaw kapag nauna na akong magka-girlfriend. Ang kaso'y biglang naging torpe ang kaibigan kong yon. Hindi ko nga maintindihan kung bakit kailangan pa niyang hingin ang tulong ko. Dati naman ay walang kahirap-hirap para sa kanya ang pumorma sa isang babae. Pero sa pagkakataong yon, mukhang seryoso talaga ang kaibigan ko. Ilang beses ko siyang tinanong kung sino yung nililigawan niya dahil mukhang hindi ito basta-basta. Pero sinadya niyang iwasan ang tanong ko kaya hinayaan ko na lamang siya. Sa parehong pagkakataon naman ay sinabi ni Lumi na balak na niyang ipakilala sa akin ang manliligaw niya. Pero wala pa siyang binabanggit na pangalan o kahit na anong may kinalaman sa lalaking yon. Nagkahinala na ako noon dahil kahit medyo malabong mangyari ang naiisip ko, ay hindi rin naman imposible.
Kaya bilang bidang-bidang kaibigan na nagpapakakuya sa kanya, hindi ako pumayag na hindi ko malaman kung sino ang nanliligaw sa kanya, Papa Dudut. Pero kahit na anong gawin ko, sadyang maingat talaga ang kaibigan ko. Kaya hinintay ko na lamang na magpakilala sa akin ang lalaking tinutukoy niya. Tagal natin di nagkita. Hindi ko lang alam na busy ka sa trabaho. Baka inisip ko nang iniiwasan mo ako. Sira, ba't naman kita iiwasan? Ano yun? Sobrang bitter ko sa naging breakup natin. Naka-move on na kaya ako. Talaga? Patingin nga ng mukha nang naka-move on? O ayan, tingnan mo to mukha ko. O, ano? Grabe! Nakakasilaw! Parang iba yung glow mo ngayon ah. May nagpapakilig na ba sa'yo? Sabihin na nating meron nga. Pero, wag mo na muna alamin kung sino. Baka mausog pa yung love life ko eh. Hoy, wala namang sumpatong bibig ko. Ikaw, porke may nagpapakilig na sa'yo, grabe ka na sa akin. Pinakilig din naman kita dati ah. Yak! Past is past na nga, diba? Unless ikaw yung hindi pa nakaka-move on sa ating dalawa. Hoy, sabay lang tayo naka-move on. Oo na. Ito naman, pinapamukha mo pa sa akin na kalimot-limot ako. Sus, nagdrama pa to. Alam mo, sabihin mo na lang sa akin kung sino yung manliligaw mo. Para may mapag-usapan tayo. Ayoko nga, baka tawanan mo ko eh. Huwag mo sabihin si Anton ulit yun. O hindi ah, grabe ka. Luka-luka ba talaga tingin mo sa akin? Huwag mo na itanong. Masasaktan ka lang sa sagot. Di wag. Pero, bibigyan na lang kita ng clue tungkol sa kanya. Kahit yung trabaho niya lang. Okay, sige. Pwede na yon. Engineer siya. Anong klaseng engineer? Civil? Geodetic? Basta engineer. Baka mahulaan mo pa kung sino eh. Oh, ibig sabihin kilala ko. Teka, isa lang naman yung kilala kong… Si Jake ba yung naniligaw sa'yo? Ha? Hindi ah. Bakit naman ako liligawan ng kapring yun? Malay ko ba? Baka mamaya trip nyo pala yung isa't isa. Di ba naging okay na rin naman kayo? Kaya posibleng pormahan ka nun. Ikaw na mismo nagsabi sa akin no na playboy yung kaibigan mo kaya imposibleng magustuhan ko siya no. Sinasabi mo lang yan para di kita mabisto. Hindi mo naman kailangang sikreto sa akin yun eh. Matutuwa pa nga ako kung magiging kayo ni Jake kasi sa wakas may magpapatino na sa kanya. Talaga? Oo. Tsaka sino ba naman ako para pigilan ka na maging masaya? Halata naman na tinamaan ka na talaga eh. In fairness, ngayon lang kita nakita nag-glow ng ganyan ha. Nag-glow din naman ako nung naging tayo ah. Medyo iba lang yung ngayon kasi ngayon pa lang namin mas nakikilala yung isa't isa eh. Kung gusto mong mas makilala pa si Jake, sa akin ka na lang magtanong. Pati kulay ng brief niya araw-araw alam ko. Totoo? Weird niya naman. So si Jake nga. Oo na, siya nga. Sabi na eh. Pero paano nangyari yun? Kwento mo dali, curious ako. Curious? Pinaganda mo pa eh. Chismoso ka naman talaga dati pa, no? Huwag mo na iligaw yung usapan. Paano mo siya nagustuhan? Paano kayo naging close? Isa-isang tanong lang, okay? O sige, paano nga kayo naging close? Dami mong ebas eh. Nagsimula yun nung nagkasabay kaming magbayad sa counter dun sa supermarket. Alam mo yung feeling na parang nasa pelikula ka tapos first time mo na-meet yung makakatuluyan mo? Ganon na ganon yung na-feel ko. Sigurado ka ba? Baka mamaya nagpapakadilulo ka lang ha. Uy, mahirap yan. Ay, napaka-epal mo talaga. Hindi ako delulo, no? Totoo yun. Feel ko na nagustuhan ako ni Jake. Hindi ko talaga ma-imagine eh. Parang ang labo pa rin mangyari nun. Siguro laktawan mo na lang yung part kung paano kayo naging close. Fast forward na. Doon ka na lang magsimula kung paano kanya niligawan. Baka sakaling makumbinsi mo ako kahit konti. Ewan ko sa'yo. Ayoko na magkwento. Arte? Kukumbinsihin mo nga ako na nililigawan ka talaga ni Jake eh. Wala naman kasi siyang nababanggit sa akin na ikaw yung nililigawan niya. Hindi niya sinabi sa'yo? Hindi. Bakit? Wala. Huwag mo na lang banggitin sa kanya na nagkwento ako. Sige na, uwi na ako. Papa Dudut, ganon lang talaga si Lumi. Mabilis sumama ang loob niya pero mabilis lang din itong mawala. Natuloy yung sorpresa sa kanya ni Jay kaya naging sila na ring dalawa. Nandun ako at nakita ko kung gaano kasaya ang dalawang kaibigan ko.
Marami nang pinayak na babae si Jake pero nakita ko na rin kung paano niya unti-unting binago ang pagiging palekero niya. Lalo na noong simulan niya ang panliligaw kay Lumi. Tungkol naman sa amin ni Chelsea, alam ng mga magulang namin na may relasyon na kami. Wala naman kami naging problema sa kanila. Pero kahit tanggap ako ng mga magulang niya, medyo tagilid naman ako noon sa lola niya. Kahit kasi matagal na nila akong kilala bilang kaibigan ni Jake, naramdaman ko na parang hindi ako nito gusto para kay Chelsea. Pabor sila sa pagiging magkaibigan namin ni Jake, pero mukhang hindi yon pareho pagdating sa relasyon namin ng isa pa nilang apo. Sa pamilya kasi nila, mahalaga ang opinyon ng mga nakakatanda dahil kahit ang tatay nila ay dumaan din sa mga pagsubok ni Lola Connie at nagsimula na ngayon noong sinabihan nila kami na magpakasal na. Akala ko ay hindi papayag si Chelsea na magpakasal kami kaagad dahil wala pang isang buwan mula nang sinagot niya ako. Pero kahit ang mga magulang niya, yun din ang gustong mangyari. Pinayuhan ako ng lolo ni Chelsea na kapag ikinasal kaming dalawa, mas mabuting bumukod kami kaagad para masanay kami sa buhay namin bilang mag-asawa. Pero sa lahat ng yon, walang ibang mas importante sa akin kundi ang desisyon ng girlfriend ko kung papayag man siya o hindi. Ano, kumusta? Na-pressure ka ba kina mama at papa? No, not really. Sure ka? Yeah, I'm sure. Nagulat lang kasi ako sa'yo. Hindi ko in-expect na sasabihin mo sa kanila yung tungkol sa past relationship mo. Bakit mo nga pala ginawa yun? It's just that I wasn't trying to make a good impression. I just wanted them to see me for who I really am. I'm sorry if I embarrassed you. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Mas maganda nga na naging honest ka sa kanila pero ikaw lang naman yung inaalala ko. Pwede rin naman na hindi mo na lang yun ipinaalam sa kanila. Maiintindihan ka naman ng parents ko eh. Alam naman nila na may kanya-kanya talaga tayong pinagdaraanan. Pero maniwala ka sa akin. Hindi sila aabot sa punto na uusgahan ka nila dahil lang dun. You must be really proud of your parents. Siyempre naman. Ay, nga pala. May itatanong sana ako sa'yo eh. Nakalimutan ko lang banggitin to sa'yo nung nag-usap tayo. What is it? Paano kung hindi bakla si Kian tapos niligawan ka niya? Sasagutin mo ba siya? Definitely not. Bakit? Husband material din naman siya. Well, I realized we shouldn't date our best friends. It's the worst thing that could happen. It messes everything up. After a breakup, it's all over. Pwedeng mangyari yan, pero hindi naman lahat. I'm not saying it's always like that, but it happens most of the time. Anyway, where are we going now? Bakit? May gusto ka pa bang puntahan? Do you mind if I stay with you for a bit? Don't worry, I'm not planning anything silly this time around. Alam mo, may alam akong paraan para lagi tayong magkasama. Pakasal ka na lang sa akin. Is that a low-key proposal? Nagtatanong lang ako. Hindi to yung naiisip kong proposal, no? Pinaghahandaan ko lahat ng bagay na ginagawa ko. Okay, if you say so. Paano ba yan? Naipakilala na kita sa parents ko. Ako ba? Kailan mo ko ipapakilala sa parents mo? Biro lang, di kita pinipressure ha. Alam ko naman na wala sila rito. Tsaka okay nang kilala na nila ako bilang boyfriend mo. Why don't we just catch up with Lolo and Lola? I'll introduce you to them. Di ba kilala na nila ako? Bakit mo pa ako i-introduce? Tsaka alam mo, parang hindi naman ako gusto ng lola mo para sa'yo. Kahit na matagal na nila akong kilala. She will love you. Trust me. Sana nga. Malay natin. Diba? Lalo na kapag nagkaapo na sila sa atin. Babe, I'm not ready for that. I don't want to get pregnant. Bakit ayaw mong mabuntis? I don't know. It's just the thought of being pregnant scares me, especially knowing what Mom went through. She almost didn't make it when she had me. Pero mahilig ka rin naman sa mga bata, di ba? Yung anak nga ni Kian, nakita ko kung gaano kayo ka-close eh. That's a totally different thing. He's my friend's kid. I can take him back to his dad anytime I want to. And we can't do that with our own kids. Sabagay, may punto ka. Hindi ka pa nga ready maging magulang. So maybe we should just enjoy the moment while it's just the two of us. Me, you, just us. Okay, kung yun ang gusto mo.
Mahaba pa naman yung pagsasamahan natin kaya pwede pang magbago yung mga pananaw natin sa mga bagay-bagay. Hindi mo kailangan ma-pressure. Okay? I'm so glad you understand, babe. Papa Dudut, malinaw naman sa akin noong una pa lamang na hindi pa handang magkaroon ng anak ni Chelsea. Hindi pa niya kaya ang responsibilidad ng isang magulang. Kaya hindi ko na rin siya pinilit sa bagay na yon. At kahit na ilang buwan pa lang ang relasyon namin noon, inalo ko na siya ng kasal. Akala ko nga ay ire-reject niya ang proposal ko pero nagulat na lang din ako noong mabilis niya lamang akong sinagot. Yon ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Wala naman kasi akong ibang hinihiling kundi ang maikasal sa babaeng minahal ko ng buong buo. Malaking bagay rin na suportado ng mga magulang ko ang relationship namin. Nakauwi naman ng Pilipinas ang parents ni Chelsea noong kasal namin pero bumalik din sila kaagad sa States matapos yon. Wala nang ikasal kami ni Chelsea. Bumukod na kami sa mga pamilya namin. Bala ko muna sanang mangupahan kami habang nag-iipon pa ako sa pampagawa ng bahay namin. Pero nagregalo ng condo unit ang mga magulang ni Chelsea sa amin pagkatapos ng kasal. Nahiya akong tanggapin yun noon dahil ako dapat ang mag-provide ng titirahan naming mag-asawa. Pero hindi sila pumayag na hindi namin yon tatanggapin. Sa huli ay nagpasalamat na lamang ako sa mga magulang niya dahil damang-dama ko noon ang suporta nila sa aming mag-asawa. Papa Dudut, maayos naman yung mga unang linggo ng pagsasama namin. Pero kahit pala kasal na kami, hindi pa roon natatapos ang lahat. Hindi pala porket kasal na kami ay wala nang magiging banta sa relasyon namin at garantisadong kami na talaga hanggang dulo. Hindi pa po tapos ang kwento ko. Marami pa po kaming pinagdaanan ni Chelsea sa pagharap ng realidad sa pagsasama namin. At masasabi ko na yon na ang pinakamahirap sa lahat. Sana po ay abangan po ninyo ang huling bahagi ng aking kwento. Pero hanggang dito na lamang po muna sa ngayon. Marami pong salamat sa lahat ng mga nakinig ngayong araw. Maraming salamat din po sa inyo, Papa Dudut. At sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS, pagpalain po kayong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tristan. Mga kabarangay, lahat ng bagay ay may preparasyon. Hindi porket ginusto ito ngayon ay makukuha mo kaagad ng ilang segundo. Ganon din ang mga taong ginusto mong maging parte ng buhay mo. May ibang dumarating ng hindi mo inaasahan at meron din na abot kamay mo na ngunit hindi pa panahon para kayo'y magkakilala. Dahil kailangan nyo pang ihanda ang isa't isa. Sa kwento po ni Tristan, kahit matagal na silang magkakilala ni Chelsea, kinailangan pa rin nila ng sapat na panahon para maunawaan ang isa't isa. Dahil ito ang kakapitan nila. Oras na magpasya silang maging iisa na lamang. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories